Breaking news mga kaibigan, DFA, wala pang informasyon sa pagkakadakip kay Zaldico. Naku, fake news talaga itong si Bangag Jr. mga kaibigan. Department of Foreign Affairs na po ang nagsalita. Ayan no, sa wakas, pinatunayan po nila mga kaibigan na wala pong Zaldico doon sa Prague, sa Czech Republic. Chinek po nila mga kaibigan. Sa katunayan po, dalawang ahensya na po ang nagpatunay guys na hindi pa po siya na-aresto. Ito po, itong Department of Foreign Affairs saka yung kapulisan natin, PNP, no? Talagang chinek po nila mga kaibigan na wala talagang nasakote na nagngangalang Zaldico. So bakit po pinapakalat mga kaibigan nitong Bangag Jr. na itong si Zaldico po ay na-detain sa isang kulungan sa Prague, sa Czech Republic? Anong nangyari dito kay Bangag mga kaibigan? Mukhang may may agenda po ito guys. At hindi lang yan, no? Napatunayan din yan ni Attorney Harry Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque allegedly called President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s report about the arrest of former Congressman El Zaldico in Prague, Czech Republic as fake news. Ibig sabihin fake news. Roque also asserted that there was no confirmation from authorities in the Czech Republic in connection with such arrest. Ibig sabihin wala talagang na-aresto mga kaibigan. Ganon din ang sinabi ng isang mainstream media. Ito, basahin natin. DFA has no information yet on Zaldico arrests. Wala talaga silang natanggap na informasyon po na galing po sa Prague or sa Czech Republic authorities. The Department of Foreign Affairs or DFA said it has yet to obtain information regarding the reported arrest of former Bicol Party List Representative El Zaldico in Prague, Czech Republic. Regarding Zaldico, we have no information for now. For now. Ibig sabihin, wala pa. As of now, wala pa. Sabi po dito, we will provide an update as soon as the information becomes available. Yan ang pahayag ng Department of Foreign Affairs or DFA. Kasi ito kasing si Bangag mga kaibigan, siya kasi ang nagsimulang nagpakalat niyang maling informasyon. Ewan ko kung bakit niya po ito in-announce na wala pa naman silang confirmation mga kaibigan. Sino kayo nag-advise sa kanya? Ayan President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. earlier announced that Go had been arrested in Prague after allegedly entering the country without proper documentation daw. Kumbaga siguro parang nanguhula lang siguro sila mga kaibigan kasi nga ang pagkakaalam nila guys, 'di ba kansilado na po ang kanyang passport. Ngayon pinapalabas nila mga kaibigan na hindi siya nagdala ng proper documentation. Imposible naman 'yun. Tatalon ka or lilipat ka sa isang lugar wala kang documentation. Hindi naman siguro ganun kasyunga or ganun kabobo si Zaldico para tatawid siya sa isang border na wala ka man lang maipapakita na documents. Imposible yun sabi pa niya nahuli na si Zaldico, di ba? Sinabi ni Bangag he is now detained in Prague and is currently in the custody of Czech authorities. Yan ang sinabi niya. Ang eksakto niyang statement. Talagang pinush niya guys na itong si Zaldico ay nahuli na talaga. At di ba mayroon pang balita mga kaibigan na pinaprocess na daw ang kanyang papeles para maibalik po siya sa Pilipinas. Ngayon, nagsalita na po ang dalawang ahensya. Paano yan? Pinatunayan po ng DFA at saka yung PNP natin na wala pa po silang natanggap na impormasyon na galing po sa Europe, particular po dito sa Prague, sa Czech Republic na meron pong Zaldicong na-detain or na-aresto. Wala, as in zero. Ganon din, pareho lang din po mga kaibigan ang
itong pasabog po ni Attorney Harry Roque, guys. Same lang sila eh. Ng DFA eh. Ganun din. Saka yung PNP, ganun din ang kanilang assessment. Ayan o. Kung babasahin po natin guys, ito po yung sinabi ni Attorney Harry Roque para makompleto po yung context natin. Ayan o. Former presidential spokesperson Harry Roque released a video statement on Facebook disputing reports that former Ako Bicol Party List Representative Zaldico was arrested in Prague, calling the claim fake news allegedly spread by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan. Galing po yan kay Attorney Harry Roque. Sinabihan niya guys itong si BBM na isa kang nagpakalat ng fake news. Ayan o. Roque said he personally contacted immigration authorities. Kinontak niya mismo in Prague and was told that Ko was not in custody. Nako. Grabe po kasinungalingan itong bangag administration mga kaibigan. Tumawag pala si Attorney Harry Roque doon mismo sa immigration. At yun na nga, wala pong Zaldico. Kasi syempre guys, madali lang pong gawin ito ni Attorney Harry Roque. Kasi andun na siya sa Europe eh. Kasalukuyan po nasa Austria siya, so madali lang po ang pag-contact dyan. Tinawagan ko yung immigration police sa Prague. Wala, sabi. Wala daw talaga. He said, insisting there was no confirmation of an arrest. So wala talagang naaresto. He criticized the president for announcing the alleged arrest, questioning its basis and timing. O, bakit po niya kini-question ni Attorney Roque guys, ang basis at saka yung timing? Kasi nga, di ba, nung nag-testify po itong si Madriaga sa House, ay di ba, palpak ang kanyang script? Lahat po ng kanyang sinabi guys na debunk. Walong statement na debunk. Kaya siguro, bigla niyang sinabi na nahuli si Zaldico para yung mga tao mawala sa focus kay Madriaga kasi nga sablay eh. Sablay yung script niyo. Nakakahiya kayo, puro kay kasinungalingan. Kaya bigla po niyang in-announce na Zaldico was arrested. Roque also alleged that Ko is a key witness in the corruption-related allegations involving infrastructure and flood control projects. Siyempre, no, alam naman natin yan guys. Though he did not present independent evidence to support these claims in the video. Ibig sabihin guys, kumbaga parang sinabi lang po ni Zaldico pero wala talagang ebidensya, no? So, ito pong sinasabi ni Attorney Harry Roque mga kaibigan na pinapoint out niya po itong si Zaldico na siya po mismo ang nagsabi guys na involved po dito si Bangag, si Tamba, si Charis, Lisa Tanas, et al. In a statement, Roque further accused the administration of attempting to discredit Ko, saying there is urgency to locate him due to his supposed testimony in ongoing corruption allegations. Kung wala si Zaldico, hindi mabubuo ang kwento. Yan ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Tama yun. Agree ako dito guys. Tama po yun. 100%. Totoo naman talaga yan. Marami pong nagpatunay niyan na kung wala po si Zaldico guys, hindi talaga makumpleto itong buong naratibo po. Bakit? Dahil siya po ang pinakasusi. Siya ang the missing link. Roque ended his remarks by reiterating his claim that the arrest report was false and urged the public to verify information before accepting official announcements. As of writing, Malacanang has not issued a response to Roque's allegations, and there is no independent confirmation of his claims regarding Ko's status in Prague. So mga kaibigan, talagang ito po'y kinumpirma. Kumbaga, confirm na po ito guys. At ang meron pong babala si Attorney Harry Roque sa mga publiko na kailangan, wag sila basta-basta maniniwala. Kailangan nilang i-verify. Kahit galing pa yan sa presidente. Kasi ang unang nagbalita niya, presidente. Hindi naman mainstream media eh.
Diba? Correct me if I'm wrong. Diba? Si Bangag naman talagang unang nagbigay ng impormasyon yan or maling impormasyon na itong si Zaldico was arrested sa Prague, Czech Republic authorities. Pero, napatunayan na po guys ng dalawang ehensya ng gobyerno. Ulitin ko, Department of Foreign Affairs at saka ang PNP mismo po ang nagbigay ng detalye or information galing mismo doon sa Europe na wala talaga. Walang pangalang Zaldico na naaresto. Ganon din kay Attorney Harry Roque at sa mga iba pa pong mga personality po ng mga abogado, mga political analysts. Ganon din yung kanilang assessment. Na imposible pong mahuli si Zaldico na ganun-ganun lang. Samantala, alam naman po ng karamihan mga kaibigan na hindi ka basta-basta maglalakad-lakad doon na wala kang dalang documents. So yan po mga kaibigan, no? Pasensya na po kayo kasi sumingit lang po tayo kasi nga na nabalitaan ko lang po mga kaibigan na nagsalita na po ang Department of Foreign Affairs kaya medyo nag-live po tayo ngayon kahit Sunday, no? Wala po, hindi po ito live, no? Content lang po ito guys. Kaya magkita-kita po tayo sa Lunes. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-enjoy po kayo sa weekend. Bye-bye!